Nagulat ako dito kay bossing. Pinadaan ako dito sa may iskinita. Tapos medyo masikip talaga siya. Yung tipong pag may nakasalubong ka rin ng motor, hindi kayo magkakasyang dalawa, may babalik na isa. Nagulat nga ako, dito ako pinadaan ni bossing. Kaya naman pala mas malapit kasi yung daan dito papuntang Cypress. Dito nga pala to sa may Baligol, o tawagin nilang Sampalukan. At dito ko nga pala siya pinick up sa may tapat ng 7-Eleven. Medyo natagalan ako sa kanya rito. Medyo malayo kasi yung pinanggalingan ko. Galing pa ako ng Taytay Palengke sa may luma. Nagmadali na akong pick upin siya, nakakahiya naman. Ayaw ko talaga yung pinag-aantay ng matagal ng pasahero. Kasi di baling ako yung maghintay, wag lang yung pasahero maghihintay. Pero syempre, putulin na natin yung mahabang biyahe. At dito na nga pala tayo sa may bandang Don Mariano, tapat ng STI. Kasi dito ko nga pala siya ida-drop off sa may Baligol, sa may Sampalukan. Mabilis lang na may naging biyahe namin dito. Wala naman kasing traffic sa part na to eh. Dito na, paglabas namin dito, ano na to eh, Baligol stoplight na to eh. So stoplight na lang dito yung medyo magpapatagal eh. Pero syempre, puputol-putulin na rin natin yan. Para naman mabilis tayo makapunta sa drop point ni bossing. So nandito na nga tayo ngayon sa may Baligol stoplight mga paps, ano. Hindi na natin bibigyan ng mahabang bilang yung stoplight niyan, syempre puputulin na natin yan para mag-go na agad in 1, 2, 3, go! O diba, kita nyo naman, diba, naka-go na agad. Kung abutan tayo na ito ng ano, ng red, ang tagal pa naman ng bilang niyan. O diba, kaya naman dito sa part na to, diretso na tayo pumasok sa loob. And 1, 2, 3, go! At ito na nga, nasa loob na nga tayo ng Baligol mga paps, ano. At nandito na rin tayo ngayon sa may tapat ng Sampalukan. Bali dito may dadaanan pala si bossing dito sa kanyang ano, pinalaundry yata. Kaya naman hihintayin natin siya dito. Pero meron din siya sinabi sa atin. Tapos papalit ang sipres. Tingnan mo na lang ha. Dito naman sa part na to, inantay ko na nga si bossing. Akala ko naman makakabalik agad siya dito. Kaya naman hindi na ako lumipat ng pwesto kahit mainit. Habang naghihintay ako dito, palingon-lingon ako dito sa pinasukan niya. Nung nakaramdam na ako ng init dito mga paps, dahil nga trek na trek yung araw. Ganito nga pala yung itsura ko dito mga paps, so habang naghihintay. O diba, ganun talaga, kasama sa trabaho yan. Dahil ginusto natin maging MC taxi, alam na, lahat yan ng sakripisyo. Titiisin natin yan, init ulan. At dito nga, hindi ko na kinaya yung init, kaya naman napilitan na ako tanggalin yung helmet ko rito. At para na rin makahinga-hinga ng maluwag, medyo naiinitan na talaga ako eh. At pagkatanggal ko ng helmet ko mga paps, so hindi nagtagal, sinuot ko rin agad yung helmet ko dahil nga hindi ko kinaya yung init dito. Kasi gusto ko sana lumipat ng ano, ng pwesto dun sa may bandang Malilom. Akala ko kasi makakabalik agad yung pasahero ko eh. Hindi pala. Kaya naman dito ko na lang siya hihintayin sa may bandang Malilom. Ilang minuto lang din naman yung lumipas dito sa paghihintay ko. Tapos lumipat na ako ng pwesto. Ito na nga yun mga paps. Yun nga lang, pagkalipat ko, bigla naman dumating yung pasahero ko. At ito na nga siya. Bali may dinaanan lang naman siya dito, parang pinalaundry niya yata. Tapos ngayon, po-proceed na kami sa may pinpoint niya. At dito na nga ako nagulat mga paps, nang sinabi niya sa akin na dito na lang daw kami dumaan sa may iskinita. Kaya naman pagkaabot ko sa kanya ng helmet, pinuwesto ko na agad yung motor ko. Nang sa ganon, hindi na ako mahirapan kapag inakyat ko sa gutter. At ito na nga mga paps, yung ginawa ko dito, bumuelo na ako ng maganda. Mukhang daanan talaga nila to dito. Kasi nung bumalik ako dito mga paps, dito din ako dumaan. At meron ako nakasalubong ng mga nakamotor. At ito na nga, medyo nahirapan na ako ng konti rito kasi medyo nasikipan ako. At ito na nga mga paps, ano, moment of truth. Makakadaan na tayo sa iskinita nila. At kayang-kaya naman pala rito, saktong-sakto lang yung motor. Hindi nga lang pwede magkasabay. So ito, ayan, diba? Kayang-kaya naman eh. Medyo daan-daan ka lang dito pag hindi ka sanay. So ito sa part na to, medyo maluwag naman na yan. Okay na yan. So ayan. Palag-palag naman na pala dito. Kayang-kaya naman. O sa part na to, medyo maluwag na oh. O diba? Ngayon lang kasi ako nakadaan dito eh. First time ko rito mga paps. Ayan o, ayun, medyo maluwag na. Ayos na. Medyo malapit-lapit na agad tayo sa may drop point ni bossing. Pero yun nga lang, may dadaanan pa pala siya rito sa bahay nila. At ito na nga, as usual, maghihintay ulit tayo. Ilang minuto rin ulit to, pero siyempre okay lang yan. Putulin lang agad natin para mabilis, o diba? At ito na nga, lumabas na nga ulit si bossing, ano? Larga na tayo sa tunay na pupuntahan ni bossing, papuntang Cypress. Pero medyo malapit na rin lang naman yun dito. Loob lang din naman to ng subdivision dadaanan namin, kaya halos mabilis lang din talaga. Ilang kalsada lang yung dadaanan namin na ipapakita ko sa inyo dito mga paps, para mabilis tayo makapunta sa may drop point ni bossing. Tara na, lumarga na tayo para makakuha na tayo ng panibagong booking. Pero ang galing din ng daan na to ang bilis lang din makakapunta ng ano ng Cypress. Pero yun nga lang, mga motor lang talaga pwedeng makadaan kasi nga motor lang yung cashier sa iskinita. Habang bumabaybay kami dito ng pasahero ko, nagulat ako sa kanya. Bigla ba naman nagubad ng helmet? Sa bagay, sa loob naman na kasi ng subdivision eh. Yung ibang subdivision, pinapahubad pa talaga yung helmet eh. Pero kung sa inyo mga paps, goods lang naman, basta wag lang sa may highway gagawin, no? At ayun na nga mga paps, nandito na tayo sa drop point ni bossing. So ito, dito lang pala siya. So ito na nga yun mga paps, sa wakas, nakarating din kami dito. May gate pala doon na maliit, so ang access lang doon is yung pantao lang. Yun na siguro yung daan papuntang Cypress mga paps. Bali 80 pesos yung pamasahe dito ni bossing, ginawa niya ng 160. Salamat sa tip boss.